Patnubay ang kailangan, bawal po ito sa mga bata 18 pababa. Ang palabas po natin, ay kwentong pangmatanda, bukas ang isipan, at lalong hindi pambata. Maraming salamat po. Ito na po ang karugtong ng part 3. Joke lang, Lorene. Sige na, magbihis ka na. Kaya ka napapalo ni nanay sa puwet, dahil isip bata ka pa. Dahan daw ang tumalikod si Lorene para bumalik ulit sa kwarto. Huwag kang lilinggan. Kapag nahulog ako sa hagdan masasaktan din ang anak mo kaya huwag kang lumingon. Opo, pupunta na ako sa kusina. Bilisan mo na para makakain ka na rin. Mauuna na ako sa opisina, may nakahanda na ring pagkain sa table kaya kumain ka na lang. Iniwan na ni Froilan si Lorene nang may ngiti sa labi. Hindi mapalis ang ngiting iyon kahit na nasa daan na siya papuntang opisina. Natutuwa siya sa kilos ni Lorene. Ang naughty mo, Lorene. Pasaway ka talaga. Sana naman ay sa akin magmana ang ugali ng anak ko. Nakangiting bulong niya sa sarili. Dumiretso na siya sa opisina para doon na lang maligo at magbihis. Mayroon naman siyang mga damit na nakatago lang sa kabinet. Para hanggang sa makarating doon ay hindi pa rin mawala-wala ang magandang ngiti sa kanyang labi. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena nila ni Lorene kanina. Hindi kasi malaman ni Lorene kung ano ang unang tatakpan, ng kwet niya ba o ang harapan, napapailing na lang siya. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya dali-dali niyang kinuha iyon mula sa bulsa para sagutin. Si Bianca ang nasa kabilang linya, gustong pumunta sa opisina para sabay silang mag-agahan. Hindi naman. Matanggihan ni Froilan ang nais nito dahil kahit papaano ay mayroon silang pinagsamahan. Mag-isa lang din si Bianca sa Pilipinas at walang kasamang kumain kaya pinagbigyan niya na lang, samantala, bagsak ang balikat ni Lorene nang hindi naabutan si Froilan sa baba. Ang sabi ng katulong ay umalis din daw ito agad, hindi niya naman kasi narinig na nagpaalam ito sa kanya, nagluto na lang siya ng fried egg, tocino, at fried, at nang matapos ay nilagay niya ang mga iyon sa isang Tupperware. Pagkatapos niyang kumain ay pumanhik siya sa taas para maligo at mag-ayos ng sarili. Kailangan niyang magmadali dahil baka malate siya sa klase ngayong araw. Tinawagan niya na rin ang kanilang driver na maghahatid sa kanya, nag-aaral pa lang siya mag-drive kaya hindi niya pa maaasahan ang sarili pagdating dito. Dadaan muna sila kay Froilan para ihatid ang agahang ginawa niya. Lorene, bakit ka nandito? Late ka na sa klase mo. Salubong sa kanya ni Kayla nang makita siyang nagmamadaling pumasok sa opisina. May ibibigay lang ako kay Froilan. Nakangiting turan niya sa kaibigan. Wait lang, ha? Bibigay ko muna to sa asawa ko. Napangiwi si Kayla. Sige. Pero huwag kang magugulat, ha? Relax ka lang muna, sabay kasi silang nag-breakfast ni Higad ngayon. Naningkit ang mga mata niya dahil sa narinig. Ano? Nandito na naman si Bianca. Natigil ang tawanan ng dalawa nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Lorene na salubong ang kilay at tila hindi natutuwa sa nakikita. Lorene, mabilis na napatayo si Froilan, bumaba ang tingin nito sa bitbit niyang lunchbox. Anong ginagawa mo dito? Akala ko pumasok ka na. Late ka na sa klase mo. Nagulat ba kita, Froilan? Ang sweet niyo naman, nakakainggit. Kaya pala, nagmamadali kang umalis kanina. Naghihintay sa'yo si Bianca. Saglit siyang lumingon kay Bianca. Mas importante ba talaga ang babaeng yan kaysa sa amin ng baby mo? Sinungaling ka. Ang sabi mo sa akin ay lalayuan mo na siya pero bakit? Nandito na naman yan. Hindi mapigilan ni Bianca na magalit dahil sa mga sinabi ni Lorene. Natatakot ito na baka sundin nga ni Froilan ang mga pinagbabawal ni Lorene sa kanya. Ganyan ka ba talaga? Papasok ng pinto nang hindi man lang marunong kumatok. Inis na tanong nito. Umusok ang ilong niya saka lumapit kay Bianca. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Pakiulit nga ng sinabi mo. Hindi ko
Masiyadong narinig, pakiulit, please, baka nagkamali ako ng pandinig. Wow! Hindi ka lang bastos, bingi ka rin pala, ang galing mo naman mamili, Froilan, ugaling kalye. Hindi bagay sa apelyido mo ang hampas lupang babaeng ito. Puno ng pandidiri at pang-uuyam na asar nito. Ang malas mo naman, ganitong klaseng babae ba ang ipakikilala mo sa mga magulang mo? Ew, nakakahiya. Nagpanteng ang tenga ni Froilan. Bianca, tumahimik ka nga. Umalis ka muna, mag-uusap lang kami ni Lorene. Huwag mo nang palakihin ang sitwasyon, kasalanan ko naman dahil umalis ako sa bahay nang hindi man lang sinabayan si Lorene mag-agahan. Kasalanan mo pa, ang sabihin mo, makitid ang utak ng asawa mo. Ang swerte niya sa'yo, Froilan, tapos papayag ka na tretuhin ka ng ganyan. Ayoko sa asawa mo, Froilan. Lalik mo siya sa lugar kung saan siya nababagay. Sa squatter. Grabe naman ang mga linya mo, Bianca. Linyahan ng mga mayaman pero kulang sa aruga at talino. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo? At ikaw, anong klaseng babae ka? Bakit dito ka nakatambay sa opisina ng asawa ko? Nanlisik ang kanyang mga mata dahil sa galit. Anong plano mo? Nakikita ko sa mata mo na gusto mong tuck-in ang asawa ko. Huwag mo nang subukan pa dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at haburan kita at saka kalad ka rin palabas ng silid na ito. Galit si Lorene, hindi niya lubos maisip kung saan nanggagaling ang nararamdaman niya ngayon. Ngunit kabaliktaran naman niya ang nararamdaman ni Froilan ngayon. Natutuwa ito dahil nakikita nitong nagseselos si Lorene. Nagseselos ka ba sa akin, Lorene? Dapat hindi mo na nilandi si Froilan para hindi ka nahihirapan ng ganito. Hindi mo ako mapipigilan. Magkababata kami at alam kong hindi niya susundin ang kagustuhan mo na iwasan ako. Ako ang unang nagkalala, kami ang mag-best friend. Napahalakhak si Lorene. Best friend lang ba talaga, Bianca? Baka si Froilan best friend ang tingin sa'yo pero ikaw. Gusto mo siyang angkinan, di ba? Kaya kung balak mong agawin sa akin ang asawa ko, ngayon palang tumigil ka na dahil gagawin kong impyerno ang buhay mo. Pumagit na si Froilan sa dalawa ngunit tinulak lang ito ni Lorene dahil nahaharangan nito si Bianca. Lorene, tama na, please. Hayaan mo na lang siya, pakiusap nito ngunit hindi pa rin siya nagpapigil. Muling nagsalita si Bianca na nakadagdag sa tensyon sa kanilang tatlo. Ayan, Froilan, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Pang-aasar nito, kumuha ka ng bato para ipukpok sa ulo. Napaka-low class mo, Lorene, nakakahiya ka. Huwag mong ipapakilala sa mami ko ang babaeng yan dahil tiyak na pagtatawanan lang siya noon. Tama na, lalo mo lang pinapalaki, Umuwi ka na, please, pakiusap nito. Huwag mo siyang harangan, Froilan, inis na sabat ni Lorene bago bumaling kay Bianca. At ikaw, anong itatawag ko sa'yo? Hindi ka lang malandi, matapobre ka pa. Kung makatawag ka ng hampas lupa akala mo hindi ka na nakatapak sa lupa. At ganyan ba kayong malalandi? Kahit may asawa na ang tao ay pinagsisiksikan nyo pa rin ang sarili. Sino ngayon ang mas iwaw sa ating dalawa, ako ba o ikaw? Matunog siyang ngumisi. Hindi ka lang iwaw, Bianca. Nakakadiri at nakakasuka ka. Layuan mo ang asawa ko at huwag na. Huwag ka nang lalapit pa sa kanya. Padaskol niyang tinitigan ang kanyang asawa. At ikaw, binabalaan kita. Kapag nakipagkita ka pa sa malanding yan, hindi ako magdadalawang isip na iwan ka. Hindi. Ako nagbibiro, gagawin ko ang sinasabi ko. Relax, magkaibigan lang kami ni Bianca. Wala kang dapat na ikagalit. Hoy, babae, sino ka ba para utusan si Froilan na iwasan ako? Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa kontrata nyo? Ang kapal ng mukha mo para mag-demand, binili ka lang naman ng pera. Tinapalan ka lang ng pera kaya wala kang karapatan humiling ng kahit na ano sa kanya. At isa pa,
Hindi ka niya mahal at alam mong isa ka lang na gamitan na asawa, naiintindihan mo ba? Wala kang pinagkaiba sa mga babaeng bayaran. Bianca, shut up. Umalangaw-ngaw ang malakas at malalim na tinig ni Froilan sa buong silid. Sumusobra ka na. Baka, nakakalimutan mong asawa ko yang. Binabastos mo. Walang katotohanan ang lahat ng sinabi mo sa kanya. Kaya bago pa ako makalimot, umalis ka na dito. Sigaw nito kay Bianca. Bakit sa akin ka nagagalit? Wala akong ginagawang mali. Ang saya pa lang natin kanina pero ginulo tayo ng fake wife mo. Ngunit hindi nagpapigil si Lorene. Oo, Bianca, naiintindihan ko at hindi ko nakalimutan yon. Hindi ako pokpok gaya ng sinasabi mo dahil asawa ko ang nakona sa akin. Mas bagay sa iyo ang salitang yun dahil walang kinaibahan ang kabit sa pokpok. At kahit ano ang gawin mo, kabit ka lang. Hindi mo maaagaw ang posisyon ko sa buhay ni Froilan. Hanggat kasal kaming dalawa, mayroon akong karapatan para magdemand. Karapatan ko ring magsampa ng kaso kapag nahuli kitang nilalandi ang asawa ko. Mas nakakahiya ka. Mas mabaho ka pa sa patay na daga. Huwag mo akong paandaran, Bianca, dahil kaya kong higaitan ang kademonyohan mo. Alam kong may gusto ka sa asawa ko, kaya ngayon pa lang ay binabalaan na kita, sa susunod na makita pa kita rito, hindi ako. Magdadalawang isip na ipitikim sa iyo ang kamao ko. Galit na sigaw ni Lorene kay Bianca. Hindi niya na mapigilan pa ang bibig na magsalita ng ganun gayong siya naman ang unang pinagsalitaan nito ng masama. Hayop ka. Sino ka para pagsalitaan ako ganyan? Hampas lupa ka lang. Bianca, tama na. Hindi siya. Hampas lupa, enough. Umuwi ka na. No, kailangang turuan ng leksyon ang babaeng yan. Sigaw nito. Ngumisi si Lorene. Tinatanong mo ako kung sino ako. Ako lang naman ang asawa ng lalaking nilalandi mo kaya umayos ka kung ayaw mong ipahiya kita sa publiko. Dinuro niya pa si Bianca. Tandaan mo ang sinasabi ko, layuan mo ang asawa ko. Maiwan ko na kayo ni Froilan, nasa inyo na rin kung susundin niyo ang sinasabi ko. Inayos niya na ang sarili saka mabibilis ang yabag na tinungo ang pinto. Nahuli niya pa si Kayla sa labas lang na. Mukhang nakikinig sa kanila. Pabiro niya itong pinalo saka inabot ang bitbit niyang lunchbox na para sana kay Froilan. Sa'yo na yan, Kayla. Huwag ka nang magtanong kung ano ang nangyari sa loob dahil mukhang narinig mo naman lahat, di ba? Hindi ka naman siguro bingi, no? Pang-aasar niya sa kaibigan. Napakamot na lang ito sa ulo. Ikaw naman, Lorene. Sorry na. Nag-aalala kasi ako sa'yo, eh. Pero, salamat naman dahil palaban ka. Bilib na ako sa tapang mano. Proud ito sa ginawa ni Lorene, lalo na't alam niyang tama lang ang ginawa ng kanyang kaibigan. Babalitaan kita kapag pumunta ulit dito si Malandi. Salamat, Kayla. Tunay ka talagang kaibigan. Napangiti siya ngunit pagkuwan ay muling nanlisik ang mata dahil sa nangyari. Mauna na ako. Late na tuloy ako dahil sa malanding yan. Bianca, ayoko nang marinig pa ang mga sinabi mo sa asawa ko kanina. Wala kang karapatan na latein ang kanyang pagkatao. Isa na siyang lesyo ngayon, daladala niya ang aking apelyido. Mas mayaman pa siya sa'yo, Bianca, dahil kung ano ang mayroon ako ay pag-aari na rin ni Lorene. Kaya bilang kaibigan mo, nakikiusap ako sa'yo na huwag kang magbitiw ng masasakit na salita laban sa asawa ko. Ako ang mas higit na nasasaktan. Kinakampihan mo ba ang babaeng yun? Narinig mo ba ang mga salitang binato niya sa akin? Hindi kami magka-level, Froilan. Mayroon akong class pero nang dahil sa Lorene na yon, bumaba ang level ko nang pinatulan ko ang isang tulad niya. Hindi makapaniwalang sambat ni Bianca. Pinakasalan mo siya dahil sa baby, di ba? At hindi dahil mahal mo siya. Bakit affected ka sa mga sinabi ko sa kanya? Alam ni Bianca na mahal ni Froilan si Lorene ngunit hindi niya matanggap, pinilit niya lang na mas paniwalaan ang ideya na kahit kailan ay hindi nito mamahalin ang babaeng yon.
Dahil asawa ko siya. Nag-aaral na siya ngayon para maging isang ganap na professional na rin siya at nang sa ganun ay hindi mo na siya malalay ng basta-basta. Mataas ang pangarap ni Lorene. Konti na lang at graduate na siya. Ako ang isa sa pinakamasaya kung magkaroon siya ng diploma. Alam mo kung bakit, Bianca? Hindi ito nakasagot at nanatili lamang na nakatingin sa kanya. Dahil pangarap niya yun at masaya ako dahil isa ako sa dahilan kung bakit nakamit niya ang kanyang pangarap. Mahal mo ba si Lorene? Sagutin mo ako, mahal mo na ba siya? Mapaklang tanong ni Bianca. Kitang-kita ko sa mga mata mo ang totoo at talagang kinampihan mo pa siya kaysa sa akin. Nasaktan niya rin naman ako. Bakit kay Lorene ka lang concern? Paano naman ako? Sunod-sunod na nagsilaglagan ang luha ni Bianca dahil sa sobrang selos kay Lorene. Dahil asawa ko siya, Bianca. Ama ako ng batang dinadala niya kaya concerned ako sa kanya. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya pero mahalaga siya sa akin. Kaya nakikiusap ako sa iyo, iwasan na natin ang isa't isa. Ayokong magalit siya sa akin at ilayo ang bata, malungkot na turan ni Froilan. Umalis ka na, Bianca. I'm sorry pero kailangan na nating magpaalam sa isa't isa. Magkaibigan pa rin naman tayo pero hindi na tayo pwedeng magkita. No, hindi ko matanggap. Bulalas ni Bianca nang marinig ang sinabi ni Froilan. Asawa mo lang siya sa papel pero di mo siya mahal, di ba? Umaasa ako sa mahabang panahon na susuklian mo rin ang pagmamahal ko pero bakit ganito ang ginagawa mo sa akin? Froilan, tingnan mo naman ako bilang girlfriend mo. Halos magmakaawa na si Bianca dahil hindi niya matanggap na mas pinili ni Froilan ang babaeng yun. Kahit labis ang sakit na nadarama ni Bianca ay wala na itong magagawa pa dahil buo na ang desisyon ni Froilan na layuan ito. Kinuha na niya ang bag saka nagmamadaling naglakad palabas ng opisina ngunit hinabol pa rin siya ni Bianca. Hinarang nito ang daan at malakas na sinarado ang pinto. Froilan, please, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Gawin mo na lang akong kabit, kahit patago lang tayo. Hindi na ako pupunta rito sa opisina mo. Sinubukan nitong haplasan ang mukha ni Froilan ngunit mabilis din itong umiwas. Froilan, tumingin ka sa mga mata ko, maawa ka sa akin. Mahal na mahal kita. Tingnan mo ako, please. Sinunggaban ni Bianca ng halik si Froilan, hindi lang simple at mabilis na halik dahil marahas at agresibo iyon. Naging malikot ang kamay niya hanggang sa unti-unting natatanggal na ang damit nito. Dinampyan niya ng halik ang matikas nitong dibdib ngunit nagulat siya nang itulak siya ni Froilan palayo. I'm sorry pero hindi ko kayang makipagtalik sa babaeng hindi ko naman mahal. Tama na, Bianca, huwag mong ibaba ang sarili mo. Napapahiyang napahagulgol si Bianca. Anong sinabi mo? Hindi ka makikipagtalik sa babaeng hindi mo mahal. Di lumabas din ang totoo. Hindi lang bata ang dahilan kung bakit pinakasalan mo ang Lorene na yun kung di dahil mahal mo siya. Sagutin mo ako. Mahal mo siya, di ba? Sinuntok-suntok pa nito ang dibdib ni Froilan ngunit mabilis ding natigil nang hawakan ni Froilan ang kanyang mga kamay. Oo, Bianca, mahal ko siya, mahal na mahal ko si Lorene. Ginawa ko ang lahat dahil mahal ko siya at gusto kong akin lang siya. Ayokong mapunta siya sa ibang lalaki kaya ko siya pinakasalan. Hindi na nakatiis si Froilan at sinabi na ang totoo kay Bianca. Kung ito ang paraan para lumayo ang dati niyang kaibigan ay gagawin niya. Pinalabas ko na under contract lang ang relasyon namin pero ang totoo ay ayokong mapunta siya sa iba. Kaya simula ngayon, layuan na natin ang isa't isa. Hindi niya hinintay pa ang sagot nito at basta na lang lumabas ng opisina. Anak, ano ang mayroon sa inyo ni Froilan? Bakit hindi siya tumira dito sa bahay? 3 buwan na iyang tiyan mo, kailangang nandito siya para maalagan at makasama kayo ng baby mo. Nagdududang tanong ni Nanay Divine nang mapansing sa ibang bahay natutulog si Froilan. Nanay, iyo ang gusto ko. Ayokong makita ang mukha niya.
Tataas yata ang dugo ko kapag kaharap ko siya. At nandito ka naman, nanay kita at anak mo ako, alam kong hindi mo ako pababayaan. Mahal kita kahit pasaway ka. Alam kong matatag at matapang ka kaya hindi ko kailangang mag-alala sa'yo. Basta't ito lang ang tatandaan mo, kahit na hindi mo mahal ang Froilan na yon, tungkulin mo pa rin na asikasuhin siya. Alam mo naman ang panahon ngayon, maraming magnanakaw ng asawa. Kaya ikaw, mag-ingat ka at baka manakawan ka, makahulog ang payo nito kay Lorene. Pabayaan mo siya kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya, Nay. Makasama lang kita at ang anak ko, masaya na ako kahit wala ang ama niya. Anak, tumawag nga pala ang tatay mo kanina, nangungumusta sa'yo. Abat, sinumbatan ba naman ako? Bakit daw? Hindi ko sinabi na nag-asawa ka na para makabalot man lang daw siya ng regalo para sa inyo ni Froilan. At isa pa, gusto ka raw makasama ng kapatid mo. Gusto nilang umuwi dito sa Pilipinas. Nagbago bigla ang timpla ng mukha ni Lorene. Nanay, alam mo na ang sagot ko. Ayokong makita ang kapatid kong hilaw at ang ex mong makapal ang mukha, mariin niyang sambit. Anak naman, tatay mo pa rin yun. Kahit iniwan niya tayo, tatay mo pa rin yun. Bakit, Nay? Mahal mo pa rin ba si tatay? Gusto mo ba siyang makita? Ayokong bumalik sa kanya. Joke pa ba yan o totohanan na? Kasi kung totohanan na, kahit buntis ka ay papaluan pa rin kita. Natawa na lang si Lorene dahil sa reaksyon ng kanyang nanay. Banibiro lang kita, huwag po kayong mag-alala. Kung pinatawad mo na si tatay, pinapatawad ko na rin siya. Pero kahit ganon ay ayoko pa rin silang makita. Masaya na tayo at malapit na rin ako makapagtapos sa pag-aaral. Makakuha na ako ng magandang trabaho at magkakaapo ka na rin. Masaya na tayo, di ba? Hindi na natin siya kailangan, Nay. Mahinahon at puno ng emosyon na saad ni Lorene. Sabihin mo sa kanya na pinatawad ko na siya pero ayoko pa rin siyang makita. Napangiti si Nanay Divine dahil sa sinabi ng kanyang anak. Hindi niya inakala na napatawad ng anak niya ang ginawa ng tatay nito noon. Okay, anak, naiintindihan kita. Basta alagaan mo ang katawan mo, ha? Huwag mong pababayaan ang baby sa tiyan mo. Opo, Nay. Sige po, matutulog na ako. Magpahinga ka na rin dahil maaga ka pa sa restaurant mo bukas. Sige at mag-i-inventory muna ako, matutulog na rin ako maya-maya lang, saad nito. Hindi inaasahan ni Lorene ang pagdating ni Froilan. Nakatayo ito ngayon sa kanyang harapan at may bit-bit pa na basket na punong-puno ng iba't ibang uri ng prutas. Nagtatakang tinitigan niya lamang ang kanyang asawa. Lorene, kumusta ka na? Masiglang bati nito sa kanya nang may magandang ngiti sa labi. Oh, nandito ka pala. Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Nagluto kasi ako kanina kaya marami pang natira. Ako lang namang mag-isa ang kumain dahil wala si nanay ngayon. Tapos na akong kumain, huwag ka nang mag-abala. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kaninang umaga. Sorry kung nagalit na naman kita. Okay na yon, Froilan. Basta ayaw ko nang maulit pa ang nakita ko kanina, hindi ako nagseselos tulad ng iniisip mo. Ang sa akin lang, ayokong may iba kang kalandian. Alam mo namang hindi alam ni nanay ang tungkol sa kontrata natin, ayoko nang mapalo sa puwet, ang sakit kaya. Napangiwi siya ng maalalaang pakiramdam tuwing napapalo siya ni Nanay Divine noon. At hindi ko nakalimutan ang nakasulat sa kontrata na bawal ma-inlove sa isa't isa kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko sisirain ang nasa kontrata, sana ganon ka rin. Hindi na nakapagsalita pa si Froilan at nanatili lamang na nakatitig sa mukha ni Lorene. Tumatakbo sa isip niya ang idea na hindi siya kayang mahalin ni Lorene kaya napagpasyahan niyang hindi na lang sasabihin ang kanyang totoong nararamdaman para sa asawa. Tumayo si Lorene at kinuha ang mga dalang prutas ni Froilan. Nilagay niya ang mga iyon sa lababo para mahugasan ngunit biglang sumunod sa kanya si Froilan at marahan siyang hinawakan sa kamay.
Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ito. Ako na ang maghuhugas niyan. Lorene, maupo ka na lang. Anong gusto mong kainin? Apple or mango? Nakangiting tanong nito sa kanya. Both na lang, Froilan, natatawang sagot niya. Sige nga, pagsilbihan mo kami ng anak mo, lako na ang maghugas niyan. Naupo na lang si Lorene sa sofa at nanood ng TV habang hinihintay na matapos si Froilan. Kinuha niya ang lotion na nakapatong sa cabinet saka naglagay sa kanyang paa. Hinilot niya iyon dahil sa bahagyang pangangalay na nararamdaman niya sa parting iyon. Nakita iyon ni Froilan na katatapos lang hugasan ang prutas at kasalukuyang naghihiwa ng mansanas at mangga. Kumain ka na, Lorene. Nilapag nito ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Gusto mo bang hilutin kita? Hindi pa man sumasagot si Lorene ay naroon na ang mga kamay nito. Ako na lang, nakakahiya naman sayo. Hayaan mo lang ako, Lorene. Gusto kong gumawa ng mabuti sa inyo ng anak ko. Wala ako sa tabi mo habang pinagbubuntis mo siya kaya kahit sa ganitong paraan man lang, may magawa akong mabuti para sa inyo. Froilan, lahat binigay mo na sa akin, wala kang pagkukulang. Wala akong hihilingin pa kung di ang maging mabuti kang daddy sa anak natin kahit na wala na ako sa tabi niya. Busugan mo siya ng pagmamahal, madamdaming saad ni Lorene. Hindi mo naman ako pagbabawalan na makita siya, di ba? Ako pa rin ang tatawagan niyang mommy. Oo naman, ikaw lang ang nag-isang mommy niya. Karapatan mo rin na makilala ka niya at masubaybayan mo ang kanyang paglaki. Hindi niya mapigil ang ngumiti. Salamat, Froilan, kahit papaano ay hindi masakit sa akin na malayo sa anak ko. Ano ang plano mo kapag lumabas na si baby? Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Saka na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Ayokong ma-stress. Mapaklang saad niya sa kapagod na samandal sa sofa. Hinaykit niya ang kanyang mata nang maramdaman ang ginhawa dahil sa paghilot ni Froilan sa kanyang paa. Ngunit kahit na ganon ay tumulo pa rin ang mga luha na kanina pa nagbabadyang bumagsak. Okay ka lang ba? Masakit ba ang paghilot ko sayo? Nag-aalalang tanong nito. Dahan-dahan niyang binaba ang paa ni Lorene at nagmamadaling tumayo para maghugas ng kamay. Ngunit nang pagbalik niya ay nagpaalam na si Lorene na aakyat na sa kwarto para mag-aral, naiwan si Froilan na mag-isa at nag-iisip. Mahal na mahal kita, Lorene. Paano ko ba sasabihin sayo? Paano ko ba ipagtatapat sayo ang totoo kong nararamdaman? Ako pa naman ang gumawa ng kontrata natin, bulong niya sa kanyang sarili, lang minute pa siyang nagtagal doon hanggang sa hilahin na siya ng antok. 3 months later. Anak, bakit wala pa si Froilan? Graduation mo ngayon. Ano ba ang sabi niya sayo? Nay, ang sabi niya darating daw siya, pero magsisimula na wala pa rin siya. Tawagan mo nga po, Nay, please. Nag-aalalang pakiusap ni Lorene sa kanyang nanay. Sige, Nal, sandali lang. Tatawagan ko na at baka na traffic lang siguro. Inilahad niya ang kanyang pala sa harap ni Nanay Divine. Akin na po ang cellphone niyo, Nay. Ako na lang po ang tatawag. Dali-dali niyang hinanap ang numero ni Froilan at wala pang ilang segundo ay sinagot na nito ang tawag. Ngunit laking gulat ni Lorene dahil hind boses ng kanyang asawa ang narinig niya. Tinig ni Bianca ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang inya. Bianca, nasaan ang asawa ko? Bakit? Nasa iyo ang cellphone niya. Nanikip ang dibdib niya dahil sa mga ideyang pumapasok sa kanyang isip. At nang sagutin ni Bianca ang tanong niya ay, doon na tumulo ang kanyang luha. Tulog ang kanyang asawa dahil sa pagod. Huwag mo nang hintayin pa ang asawa mo, Lorene, dahil hindi na siya makakarating sa graduation mo. Pinagod ko kasi kagabi kaya tulog pa hanggang ngayon, nang iinis na turan nito sa kanya. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone dahil sa galit. Ibigay mo kay Froilan ang cellphone niya. Bianca, kakausapin ko siya. Sigaw niya ngunit tinawanan lamang siya nito. Huwag mo akong utusan. Ano ako, tanga?
Akin ang asawa Mano kaya huwag kang umasa na darating pa siya dyan. Umuwi ka na lang dahil hindi na. Nakabangon pa ang asawa mo dahil sa sobrang pagod. Nagmamadaling lumapit si Nanay Divine kay Lorene nang makita siyang umiiyak, binabanan niya ang tawag ang marahang umiling habang pinupunasan ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? Wala po, Nay. Hindi siya makakarating, hayaan na natin siya. Ang mahalaga, graduate ka na, ito ang pangarap mo, di ba? Huwag ka nang umiyak, hayaan mo, kakausapin ko ang asawa mo pag-uwi natin sa bahay, saad nito nang nakangiti para pagaanan ang kanyang loob. Sige na, nak, ayusin mo na ang sarili mo. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Lorene ang kanyang mga luha. Gumuhit ang kakaibang kirot sa kanyang puso dahil sa mga sinabi ni Bianca. Ngayon pa talaga nila ginawa iyon, sa mahalagang araw ng kanyang buhay. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak. Bianca, nasaan ako? Anong oras na ba? Graduation ngayon ni Lorene. Sunod-sunod na tanong ni Froilan. Babe, gising ka na pala. Kanina pa kita ginigising, kaso ayaw mo naman magising. Napabalikwas ng bangon si Froilan nang mapansing hindi pamilyar ng silid na iyon. Bianca, kanino ba itong kwarto? Bakit ako nandito? Ano ang ginawa mo sa akin? Namilog ang kanyang mga mata nang makita na wala siyang kahit na isang damit na suot. Nanlisik ang kanyang mata dahil sa galit. Ano ba ang ginagawa mo? Nagmamadaling pinulot niya ang mga damit na nagkalat sa sahig sa iyon. Sinuot. Hindi siya mapakali dahil sa sitwasyon nila ngayon. Froilan, relax. Bakit ka ba nagmamadali, ha? Natatakot ka sa asawa mong fake? Tinatanong mo ako. Ang galing mo. Bianca, alam mo bang hinihintay ako ng asawa ko ngayon? Graduation niya. Ngayon pero nasaan ako? Bakit ako nakatulog sa kama mo? Bulalas niya. Ngunit ninisyan lang siya nito. Late ka na. Oh, gabi na. Tinuro pa nito ang bintana kung saan naaaninag ang madilim na kalangitan. Kanina pa tapos ang graduation ni Lorene. Sa katanuyan, tumawag siya sa'yo kanina dahil hinanap ka. Sinabi ko na lang na magkatabi tayo sa kama. Ano? Sinagot mo ang cellphone ko. Bakit mo pinakialaman ang gamit ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. At anong sinabi mo sa kanya? Bakit mo sinabi sa asawa ko na magkatabi tayo sa kama? Bianca, masasaktan ang asawa ko. Kapag may nangyari sa asawa ko, babalikan kita. Malilintikan ka sa akin. Labis ang galit at pagkamuhi ang nararamdaman niya sa babaeng nasa harap niya ngayon. Gusto niya itong saktan ngunit pinipigilan niya lang ang sarili. Ano ba? Tigilan mo na nga ang pagtawag sa kanya na asawa dahil hindi mo siya asawa. Ako ang para sa'yo, Froilan. Tumahimik ka. Asawa ko si Lorene. Planado mo ba ang lahat para hindi ako makarating sa graduaryon ni Lorene? Ang sabi mo sa akin nahulog ka sa hagdan at napilayan ka ng paa. Nag-alala ako sa'yo, Bianca, kaya kahit labag sa loob ko napuntahan ka ay ginawa ko pa rin dahil kaibigan kita. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo, Bianca. Sinisira mo kami ng asawa ko. Halos maputol ang litid niya sa leeg dahil sa lakas ng tinig niya. Kulang na lang ay sakalin niya ito para iparamdam kung gaano siya kagalit sa ginawa nito. Oo, makapal ang mukha ko at dahil ito sa pagmamahal ko sa'yo. Ako ang para sa'yo, hindi si Lorene. Lumapit si Bianca sa kanya para yakapin ngunit dahil sa galit ay marahas niya itong tinulak kaya ito tumilapon sa sahig. Nangangati ang kamay niya na saktan ito ngunit iniisip niya pa rin na babae si Bianca at wala siya ring karapatang manakit. Magpasalamat ka dahil babae ka at hindi kita pwedeng galpihin. Nagpupuyos siya sa galit. Ito ang tandaan mo, huwag na huwag ka nang lalapit sa akin at lalong huwag mo na akong tatawagan.
Aayusin ko ang gusot na ginawa mo pero sa oras na magpakita ka ulit sa akin at gumawa na naman ng kwento, huwag mong aasahan na maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Kalimutan mo na ang lahat, buburahin ko na ang pagkakaibigan natin. Kalimutan mo nang naging kaibigan kita. Tinalikuran niya na ito para umalis ngunit hinabol pa rin siya ni Bianca at niyakap. Froilan, paano naman ako? Please. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Mahal na mahal kita, humahagulgol na pagmamakaawa nito. Mahal na mahal ko ang asawa ko at siya lang ang buhay ko, Bianca. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, ayokong magbitiw ng masasakit na salita sa'yo. Dahil nirerespeto pa rin kita kahit na ikaw mismo ay wala ng respeto sa sarili mo. Walang lingon-linggong iniwan niya na ito at halos talunin niya na lang ang hagdan pababa dahil sa sobrang pag-aalala kay Lorene. Nangako siya na darating sa napakahalagang araw na ito ngunit anong oras na, wala na siyang aabutan pa. Halos paliparin niya na ang kanyang kotse para makarating agad sa babaeng mahal niya. Lorene, I'm sorry. I'm sorry. Tumulo ang luha ni Froilan. Baka hindi na siya mapatawad ni Lorene, hindi matigil sa pag-iyak si Lorene dahil sa nangyari. Nasaktan siya sa mga sinabi ni Bianca na magkatabi sila ng asawa niya kagabi. Ngunit inisip niya rin na wala siyang karapatan para magselos. Ang hirap ng ganito. Bakit hindi ko mapigil ng puso ko, Froilan? Bakit? Minahal pa kita ng ganito. Nasasaktan ako, nagseselos ako kay Bianca. Sana dumating na ang araw na tuluyan ka ng mabura sa puso ko. Mas gugustuhin ko na lang na mag-isa kaysa magkasama nga tayong dalawa pero iba naman ang mahal mo. Mahal na mahal kita, Froilan, bulong ni Lorene sa kanyang sarili. Kanina pa pinipindot ni Froilan ang doorbell ngunit wala man lang pumapansin sa kanya. Wala ring magawa si Nanay Divine sa loob dahil alam nito kung gaano nasaktan ang anak. Lorene, papasukin mo ako. Nay Divine, buksan niyo ang gate. Kinalampag pa nito ang gate ngunit wala pa ring nagtatangkang buksan iyon. Anak, mag-iisang oras na yan sa labas, mukhang uulan pa naman, Hindi mo pa rin ba papapasukin? Tanong ni Nanay Divine kay Lorene. Hayaan niyo po siya, Nay. Wala pa yan sa nararamdaman kong sakit. Wala akong pakialam kahit manigas pa siya sa labas. Pagmamatigas niya ngunit hindi niya maitatanggi na nag-aalala siya para kay Froilan. Anak, kung walang pakialam sa kanya, tigilan mo na ang kasisilip dyan. Humiga ka na at matulog, pabayaan mo siyang maligo sa ulan. Ayan, bumagsak na nga ang malakas na ulan. Matulog ka na, pang-aasar nito sa kanya. Aalis din yan. Pabayaan niyo siyang maligo sa ulan. Pakialam ko ba kung manggatag ang tuhod niya sa lamig, galit niyang saad. Tingnan mo ang iyang sarili mo, kinakawawa mo lang ang sarili mo, bubuksan ko na ba ang gate? Nakita ni Nanay Divine ang pag-aalala sa mukha ni Lorene. Huwag mong buksan, Nay, aalis din yan mamaya. At sana nga ay huwag na siyang bumalik pa at magpakita sa akin. Anak naman, tama na at baka magkasakit ang asawa mo dahil dyan sa ginagawa mo. Mahal mo siya, di ba? Kasi kung hindi mo mahal yan, hindi ka naman masasaktan ng ganyan. Pakinggan mo ang paliwanag niya at timbangin mo kung paniniwalaan mo ba siya o hindi. Ang mahalaga ay gusto niyang magpaliwanag sa'yo. Hindi pa rin sang-ayon si Lorene na buksan ang gate. Nagtatampo pa rin siya dahil hindi ito samipot sa graduation niya. Matutulog na po ako. Pabayaan niyo lang siya. Mag-asawa rin yan at aalis. Mariin at seryosong niyang turan. Kailangan mo pa rin pakinggang ang side niya. Huwag kang gamaya sa akin, anak, sinuko lang ng basta-basta ang tatay mo, hindi ko man lang siya pinakinggang at habang buhay ko iyong pagsisisihan. Marahan nitong hinaplos ang buhok ni Lorene. Ipaglaban mo ang ama ng anak mo. Lumaban ka dahil may karapatan ka. Huwag kang magpapapi sa kanila,
Ipakita mo sa Bianca na yan na matibay kayo ni Froilan at hindi niya kayo kayang buwagin. Hindi naman yan maliligo sa ulan kung hindi kanya mahal. Sobrang lakas ng ulan at talagang hindi peren umaalis si Froilan. Inutusan ni Lorene ang katulong na buksan ang gate at papasukin si Froilan. Nagpaalam na rin si Nanay Divine para pumunta sa sariling kwarto para makapag-usap ang mag-asawa ng masinsinan. Nakita pa niya si Froilan pagbaba na basang-basa sa ulan. Kumuha muna siya ng tuwalya saka ibinigay sa kanya. Anak, baka magkasakit ka niyan. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo para maligo ka at magbihis. Kinausap ko na si Lorene na pakinggan niya ang mga paliwanag mo. Maraming salamat po, Nay. I'm sorry, hindi ko talaga sinasadya na hindi makarating. Nasasaktan ako sa nangyayari pero alam kong mas nasasaktan ang anak nyo. At nasasaktan mo rin ako, Froilan. Kahit may saltik yan, mahal na mahal ko yan, kaya ayokong nakikita siyang nasasaktan, malungkot na sambit ni Nanay Divine. Patawarin niyo po ako, Nay. Sana mapatawad ako ni Lorene. Okay na, Froilan. Maligo ka na bago ka pa magkasakit, basang-basa ka pa naman ng ulan. Matutulog na ako para makapag-usap kayo ng maayos. Kung ano man ang mapag-usapan nyo, labas na ako roon. Basta ang importante ay magkaayos kayong dalawa. Opo, Nay, sige po. Good night. Salamat po ulit. Walang anuman. Good night din sa'yo, Froilan. Iniwan na niya ito at pumasok na sa sariling silid, isang mabilisang pagligaw lang ang ginawa ni Froilan. Nagmamadali siyang nagbihis dahil sa panlalamig na nararamdaman niya dulot ng ulan. Bumaba na si Lorene sa kusina para ipagtimpla ng kape si Froilan at nang sa ganon ay mainaitan man lang ang tiyan nito kahit papaano. Ininit niya na rin ang mga pagkain dahil alam niyang hindi pa ito naghahapunan. Galit siya dahil sa ginawa niyang hindi pag-attend sa graduation niya pero ayaw niya naman magkasakit ito. Muling tumulo ang mga luha sa kanyang mata nang bumalik sa alaala ang mga sinabi ni Bianca kanina. Nagulat na lang siya nang biglang sumulpot si Froilan sa kanyang harap at binalot siya sa isang mahigpit na yakap. Tinulak niya lang ito at tinalikuran. Tapos ka na pala maligo. Maupo ka na at inumin mo na yang kape. Maghahanda lang ako ng hapunan mo para makakain ka. Lorene, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na hindi makapunta kanina. Pinaghandaan ko naman, nag-cancel ako ng mga meeting para lang masaksihan ang tagumpay mo dahil alam kong pangarap mo yon. Ganon ba, Froilan? Pero bakit hindi ka nakarating? Pinagmukha mo akong tanga. Kahihinti sa'yo. Dapat sinabi mo na lang na hindi ka makakarating dahil mas mahalaga sa'yo si Bianca para hindi na ako umasa. Naiintindihan naman kita, kung yan talaga ang gusto ng puso mo pero huwag mo naman akong paasahin, huwag mo naman ipamuka sa akin na tanga ako at walang kwenta dahil anak ko lang ang mahalaga sa'yo. Napahagulgol si Lorene dahil sa sakit na nadarama niya. Lorene, hindi totoo yan. Hindi totoo. Yang nasa isip mo. Pupuntahan kita dahil alam kong iyon ang pinakamasayang pangyayari sa buhay mo. Bakit hindi ka nakarating? At bakit magkatabi kayo ni Bianca sa kama? Napakasama mo, Froilan, pareho lang. Kayong dalawa. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Lorene. Nanghihinang napaupo siya sa sahig sa katinakpan ang mukha. Agad na lumapit si Froilan para alalayan siya ngunit marahas niya itong tinulak palayo. Lorene, I'm sorry. Paalis na sana ako sa opisina para puntahan ka pero tumawag bigla si Bianca. Ang sabi niya ay nahulog siya sa hagdan at napole ang paa. Nag-alala ako kasi kahit papaano ay naging magkaibigan kami. Dinala ko siya sa kwarto niya at naabutan ko ang wine na nakapatong sa katabing table ng higaan, bagong labas daw ng kanilang kumpanya na pinadala ng daddy niya galing Amerika. Gusto niyang malaman kung okay ba ang lasa kaya pinatikim niya sa akin, hindi naman ako makatanggi.